Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Kinabukasan, kwento ni Loak ang encounter niya kay Payakan. Ngunit sabi ng mga Metkayana na isang outcast ang higanteng balyena sa grupo ng mga Tulkun. Killer whale umano ito dahil pumatay ito ng Na'vi at kalahi nitong Tulkun. Kaya nagtataka sila kung bakit hindi nito pinatay si Loak. Dito na niya pinagtanggol si Payakan. Hindi umano ito masamang Tulkun. Nagkamali lang sila sa pag-intindi dito. Ngunit mukhang hindi naniniwala ang mga kaharap sa kanya kaya iniwan niya ang mga ito. Bumalik siya sa Three Rocks Brothers para makasama ulit si Payakan. Samantala, dinala ng Metkayana si Nakiri sa sagradong lugar nila, ang kinaroroonan ng Spirit Tree. Tuwang-tuwa ang dalagita nang makita ang Holy Tree ng Metkayana. Dito niya nakita ang kanyang ina na si Grace. Ngunit nang tanungin niya ito kung sino ang kanyang ama, biglang naglaho ang ina at dito na siya nangisay sa ilalim ng tubig. Kaya nagmamadali silang umuwi para gamutin ang dalagita. Dumating naman agad sa location nila si Dr. Norm at Max sakay ng chopper. At habang ginagamot ni Ronald si Kiri, sinabihan ni Norm si Jake na inatake ng epilepsy ang anak niya. Dagdag ng doktor na kung makipag-communicate ulit ito sa Spirit Tree, may posibilidad umanong mamatay si Kiri. Isang araw, nagkasiyahan ang villagers dahil bumisita na ulit sa kanilang isla ang grupo ng Tulkuns. Masaya itong sinalubong ng Metkayana. Itinuring nilang mga kapatid ang mga dambuhalang balyena daang-daang taon na ang lumipas. Isa sa mga nanay ng grupo ay spirit sister ni Ronald. Masaya din sina Jake na makilala ang grupong ito na kasama nilang nanirahan sa Pandora. At dahil sa pagpunta ng chopper sa village ng Metkayana, nahagip ito sa radar ng RDA. Dito na nagkaroon ng lead ang Blue Team kung saan banda nanirahan ang Sully family. Hindi nagsayang ng oras ang Colonel, nakipag-coordinate sila sa hunting team at nagumpisa silang maghalughog sa bawat isla ng Metkayana. Dahil walang alam ang mga ito sa kinaroroonan ni Jake, sinunog ng Blue Team ang mga kabahayan ng Na'vi, na mariing kinundina ni Spider. Naawa siya sa mga locals pero wala siyang nagawa kundi umiyak na lang. At hindi nagtagal, nakarating din kay Chief Tonawari ang ginawa ng military sa ibang villages. Kaya pinaalam din agad nito kay Jake ang nangyayari, na totoong hinahanap na siya ng Sky People. Sa kabilang banda, nasaksihan ng mga bata ang pakipag-usap ni Loak kay Payakan. Nasaksihan din nila ang pagpasok ng binatilyo sa bunganga nito kung saan naroon sa loob ng Tulkun ang bonding thread nito. Nang makonect ni Loak ang kanyang buhok kay Payakan, dito na niya nalaman lahat ng nakaraan ng balyena. Nabinansagan pala itong outcast dahil sa maling akala lamang. Bata pa lang ito noong mangyari ang paghunting sa kanila ng RDA. Nahuli ng Sky People ang kanyang ina at pinatay. Sinubukan umano nilang maghiganti sa RDA pero natalo sila. Napatay ng mga tao ang mga Tulkun at Na'vi kaya si Payakan ang sinisisi ng lahat. Kaya simula noon, humiwalay na ito sa buong clan ng Tulkun at mag-isang naghinagpis sa sinapit ng ina. Naawa si Loak nang malaman ang lahat ng ito. Ramdam niya ang kalungkutang dinadala ni Payakan daang taon na ang lumipas. Nang malaman ng clan ang ginawang bond ni Loak sa outcast, galit na galit si Chief Tonawari at Ronald. Sinubukang sabihin ng binatilyo ang totoong nangyari noon sa mga Tulkun ngunit ayaw makinig ng hari at reyna. Na hindi mababago ni Loak ang iniisip nila kay Payakan. Kasunod nito ay kinausap siya ni Chireya. Sinabihan niya ito sa totoong nangyari at mukhang naniwala naman ang dalagita sa kanya. Pinapagaan nito ang loob niya na kapatid na umano siya ng Tulkun kaya isa na rin siyang membro ng Metkayana. Ang hindi alam ng lahat, gumawa ng masamang hakbang ang Blue Team at RDA. Nagpatuloy sila sa paghunting ng Tulkuns para umano lumabas sa pinagtataguan si Jake at ipagtanggol ang mga balyena. Ang target nila ay ang pinakananay ng grupo, ang spirit sister ng reynang Ronald. Kapag na-lock-in na nila ito, wala nang kawala ang Tulkun. At sa sitwasyong ito, naulit lang ang nangyari noon kay Payakan. Wala silang nagawa na ipagtanggol ang ina habang maliit pa ang anak nito. Nasasaktan din si Spider sa nasaksihan pero wala din siyang magawa. Masaya ang RDA nang makuha na nila ang minerals na nasa utak ng balyena na tinatawag na Amrita. Ito umano ang pinakamahal na liquid sa buong universe. Dahil napipigilan umano nito ang pagtanda ng isang tao.
Nang puntahan ng Met Kayana ang kinaroroonan ng Talcon, wala nang buhay ang spirit sister ni Ronald. Ilang daang taon umano itong naghintay para magkaroon ng anak. Naghinagpis silang lahat sa pangyayaring ito. Galit na galit at gustong maghiganti sa Sky People. Pero pinagsabihan sila ni Jake na wag ituloy ang binabalak dahil wala silang kalaban-laban. Mauubos lang umano ang kanilang lahi. Malakas at walang awa ang mga tao. Wala umanong pakialam ang mga ito sa buhay nila. Dito mas lalong nagalit ang lahat. Pero pinakita niya ang radar na kung magkaroon ng Talcon ng ganito, katapusan na umano ng balyena. Kaya mas mainam umanong sabihan ang mga Talcon na lumipat na sila sa pinakamalayong lugar ng Pandora. Dahil umpisa lang umano ito, marami pa umanong hunting ang gagawin ng RDA. Mukhang naliwanagan naman si Ton Owari sa mga sinabi ni Jake kaya nagutos ito na sabihan ang mga Talcon na lumayo na sila agad-agad. Mabilis namang tumalikod si Loak dahil gusto rin niyang pagsabihan si Payakan na lumayo na ito. Ngunit pinigilan siya ni NetAM. Dito na lumabas ang hinanakit niya sa kapatid. Na hindi siya perpekto kagaya nito kaya siya ang palaging nakikita ng kanilang magulang. Kapatid niya umano si Payakan kaya kailangan niya itong protektahan. Ngunit sagot ng kuya niya na kapatid din niya ito. Hanggang dumating si Onong at Chireya para pigilan siya pero mabilis niyang iniwan ang mga ito. Ayaw nilang mapahamak si Loak kaya sumunod na rin sila dito. Nakita sila ni Kiri at Tok kaya nakihabol na rin ang mga ito. Ang hindi nila alam, nabaril na pala ng RDA si Payakan. Kaya nang makita ito ni Loak, hindi ito mapalagay. Saka nito pinakita ang active radar sa katawan. Dito nila mabilis pinagtulungang tanggalin ang metal pero nagpanik na sila dahil sa papalapit na hunting ship ng RDA. Kaya nagradyo na si Loak sa kanyang ama tungkol sa sitwasyon nila. Pinarating kaagad ni Jake kay Ton Owari ang balita at nagmamadali silang lumipad patungo sa kinaroroonan ng mga bata. Nang mga sandaling iyon, naghahanda na ang barko para hulihin si Payakan. Pero bago pa man sila makalapit, natanggal na rin ng mga bata ang radar. Kaya mabilis na silang sumisid sa ilalim ng dagat. Nakita ni Colonel Miles ang ginawa ng mga ito kaya sinabihan niya ang team na natanggal ang metal radar sa Talcon. Ang mga Na'vi na lang umano ang hulihin nila dahil siguradong sasagipin ito ng kanika nilang magulang. Kaya naglabas ng mga amphibian machines ang barko at hinabol ang mga bata. Nagsusumikap na tumakas ang mga ito pero kalaunan ay nahuli din ng RDA ang tatlo sa kanila. Dinala sila sa barko at tinali sa may railings. Ilang sandali pa ay dumating na din ang grupo ni Jake at Ton Owari. Nakita na niya kung nasaan si Loak, Tok at Chireya. Kaya dito na siya kinausap ni Colonel Miles. Nasumuko na lang siya para hindi na madamay pa ang kanilang mga anak. Dahil dito, nagpaalam siya sa hari na harapin ang mga tao. Dito na nagalit si Ronald sa kanya na siya umano ang dahilan ng kaguluhang ito. Maya-maya pa ay dahan-dahan nang lumapit si Jake patungo sa barko. Nang makita ni Payakan na nahuli ng mga kalaban si Loak. Galit na galit ito at nagwala sa ilalim. Kasunod nito ay pabulusok itong umangat sa tubig at sadyang bumagsak sa gitna ng hunting ship. Nagulat ang lahat at pinagbabaril nila ang Talcon. Ngunit marunong din itong dumapensa kaya marami itong naitamba at malaki ang nagawang pinsala. Dahil sa nasaksihan, dito na sumugod ang mga Na'vi. Umatake na rin si Neytiri galing sa himpapawid. Matinding bakbakan ang nangyari sa dalawang grupo. Walang takot na nakipagsagupaan ang mga local sa mga malalakas na baril ng kalaban. Samantala, namangha si Onong nang masaksihan ang kakaibang kapangyarihan ni Kiri nang kontrolin nito ang lamang dagat para ipagtanggol sila sa mga humahabol. Nagpatuloy ang pagtatanggol ni Payakan sa mga Na'vi. At gumawa na rin ng sariling paraan si Spider para matulungan ang mga kaibigan. Hinampes niya sa ulo ang operator ng barko, tinulak ang accelerator para bumangga sila sa mga bato. Sunod ay pinagpapalo ito para masira at madisgrasya sila. Nag-aapoy na ang makina ng barko at sumadsad nga ito sa batuhan. Dahil dito walang nagawa ang mga crew kundi lumabas na dahil mabilis na lumulubog ang malaking barko. Maya-maya pa ay dumating si NetAM at niligtas ang tatlong nakatali sa railings ng barko. Pero gustong iligtas ni Loak si Spider kaya walang nagawa si NetAM kundi samahan ang kapatid sa loob. Nakipaglaban ang dalawa sa mga bantay ni Spider at tagumpay na nailigtas ang kaibigan. Ngunit nang patakas na sila,
Nagpahuli si NetAM at habang patalon na ito sa tubig, pinagbabarilin ito ng mga tauhan ng Colonel dahilan para tamaan ito sa dibdib. Dito na sila nagmamadaling lumayo sa barko. Samantala, si Kiri na naman ang nahuli ng Colonel. Dahil ayaw itong iwan ni Top, nahuli rin ang bunsong kapatid. Pinalaya naman nito si Chireya dahil ang mga Sully lang ang gusto ni Colonel Miles. Sinalubong ni Jake ang mga bata sa may batuhan. Kinabahan na siya nang makitang malala ang tama ni NetAM. Hindi rin halos makapagsalita si Neytiri nang makita ang kalagayan ng anak. At ilang minuto lang ang lumipas, pumanaw na ang panganay nilang anak. Naghinagpis silang lahat pero pinaalam ng Colonel na hawak nito ang dalawang batang babae. Dahil dito, mabilis din silang kumilos para iligtas si Kiri at Tok. Matinding labanan ang sumunod na nangyari. Walang takot na hinarap ng mag-asawa ang mga tauhan ng RDA at ng Colonel. Naglabas ng sobrang galit si Neytiri dahil wala na si NetAM kaya medyo natakot si Spider sa babae. Nang maubos na ang mga kalaban, mag-isa na lang si Tok sa railing. Kinuha umano ng Colonel si Kiri, yun pala ay ginawa itong hostage. Inutusan nito si Jake na pasasan ang sarili kung hindi papatayin umano nito ang dalagita. Ang hindi nila alam, tahimik na nagmamasid si Neytiri sa may taas. Hanggang gawin din itong hostage si Spider sabay sabing anak sa anak. Pero kunwari wala umanong pakialam ang sundalo sa binatilyo ngunit nang mapagtanto nitong hindi nagbibiro ang Navi, binitawan na nito si Kiri. Binitawan din ni Neytiri si Spider saka dahan-dahan na silang bumaba sa tubig. Bago pa man makababa si Jake, ininsulto na siya ni Colonel Miles. Na hindi ito titigil hanggat hindi mauubos ang pamilyang Sully. Nahahanapin umano siya nito hanggat may buhay pa. Kaya sinagot niya itong wag na silang magpabukas pa. Saka mabilis nitong sinunggaban ang Colonel. Habang naglalaban ang dalawa, biglang sumiklab ang apoy sa dadaanan nila ni Neytiri kaya nagmamadali silang bumalik sa barko. Malakas na ang pasok ng tubig kaya nagkahiwalay ang apat. Nahulog sa ilalim ang mag-ina samantalang naghanap ng ibang madaanan si Kiri at Spider. Patuloy ang paghahanap ni Neytiri at Tok ng madadaanan palabas at makatakas na rin sa rumaragasang tubig. Hanggang sa tuluyan ng bumaliktad ang barko at natrap na sa ilalim ang mag-ina. Naglalaban pa rin ang dalawang lalaki. Pero kalaunan, nanaig na rin si Jake. Wala nang malay ang Colonel nang bitawan niya ito. Kaya nagmamadali na siyang maghanap ng daan palabas ngunit naubusan na rin siya ng hangin. Nang mga sandaling iyon, dumating na din si Loak. Hindi na rin sila nagsayang ng oras at sumisid na agad para hanapin ang kapatid at mga magulang. Nakita naman agad ng binatilyo ang ama kaya nailigtas niya ito bago pa tuluyang malunod. Ilang saglit pa ay nakita naman ni Spider ang Colonel. Iiwan na sana niya ito pero binagabag din siya ng konsensya kaya sinagip na rin niya ang hindi kinikilalang ama. Samantala, ginamit naman ni Kiri ang kakayahang kausapin ang mga nilalang sa tubig. Inutusan niya ang mga itong hanapin ang mga magulang at si Tok. Gusto na sanang bumigay ni Jake dahil hindi na nito kaya pang sumisid pabalik sa labas ngunit hindi siya hahayaan ni Loak na mawalan ng pag-asa. Pinaalala nito sa ama paano magpigil ng hininga para tumagal sa ilalim ng dagat. Natatakot na rin si Tok dahil unti-unti nang nawawala ang liwanag sa kinaroroonan nilang mag-ina. Pero bigla silang namangha nang palibutan sila ng napakaraming sea lights na pinadala ni Kiri. Maya-maya pa ay sama-sama na silang lumangoy palabas. At nakita din ni Loak at Jake ang mga munting ilaw sa ilalim. Habang paahon na ang mag-ama, malapit nang maubusan ng hangin si Jake ngunit biglang sumulpot si Payakan, kaya kumapit sila dito at napabilis ang pag-ahon nila sa tubig. Dito na napagtanto ng ama na hindi nagsisinungaling si Loak tungkol kay Payakan. Ilang sandali pa ay nagpang-abot din ang buong pamilya sa tabi ni Payakan. Alam ng bawat isa na Sully sticks together, kahit ano pa man ang mangyari, walang iwanan. Sa kabilang banda, maliwanag na nang makarating si Spider at Colonel Miles sa batuhan. Nang lumapag ang ikre ng ama niya, ayaw niyang sumama dito. Kaya galit niya itong tinalikuran, saka tumalon sa tubig para pumunta sa kinaroroonan nila Jake. Nawalan ng anak ang Sully, gayon din ang Colonel. Pero mas pinili ni Spider na sumama sa Navi. Pagkatapos nilang ihatid si NetAM sa Tree of Souls, nagpunta si Jake kay Chief Tonawari para magpaalam na aalis na sila sa village ng Metkayana. Ngunit dahil tinanggap umano ni Eywa ang katawan ni NetAM,
Isa lang umano ang ibig sabihin nito, isa na silang Metkaya na. Kasunod nito ay sumisid silang mag-asawa sa Tree of Souls para makitang muli ang kanilang panganay na anak. At nangako si Jake sa sarili na hindi na sila tatakbo. Dito na sila mananatili at haharap sa ano pa mang pagsubok na darating. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.